Magandang hapon po sa ating lahat. Isa na namang very successful event ang kaganapan dito po sa Quezon City. Talagang maganda po ang flow ng program. Maayos po na nagkaroon tayo ng coordination meeting na ipalaganap po ang mga guidelines at masayang-masaya po ang ating mga officers and members for Quezon City dahil nakasama po natin silang muli. Ayun. It's really, yung iba po yung pakiramdam na makita mo at makasama muli ang inyong Inday para sa Bayan Kapamilya, our Quezon City chapter. Ma'am, guest spokesperson galing sa ating mahal na Vice President Inday Sara. Yes. Nung nangulit si Nanay Minda na sabi niya, Miss Dang, kami naman sa Quezon City madalaw ng Inday para sa Bayan. Sabi ko, sige Nanay, itry ko na rin naman ligaw ng gift packs sa ating mahal na BP Inday Sara Duterte, lalo na napakarami po nating senior citizen na umaawit po ng dagdag pantawid ekonomiya. Ito po ay malaking bagay na tulong sa ating mga nangangailangang mga kasama at mga kababayang Pilipino. Sa iyo mahal nating Ning BP Inday Sara Duterte, maraming salamat po. Pinaparating po ng ating mga Quezon City chapter ang kanilang taus-pusong pasalamat at ang kanilang patuloy na pagsuporta sa iyong advokasya at mga programa. Ang sinisigaw po ng lahat, mahal ka namin, Vice President Inday Sara Duterte. Andito po kami. Yan po ang mainit na pinaparating po ng lahat ng Inday para sa Bayan. Ang mga ilang po yung nabigyan ng gift pa kayong araw? Ngayong araw talagang when we requested for 173 po outright nabigyan po lahat, kada isa. Wala pong hindi nabigyan, lahat po ay masayang umuwi. Dahil very organized with the help of course of our coach, Mona, ng ating Las Piñas City, siya ang on guard na nag-check ng mga recipients, kaya ang nakapasok po talagang mga listed recipients ng Inday para sa Bayan. Mama, nabanggit kanina ng staff ng OVP na pinakita po yung mga pwedeng ma-avail na mga patulong galing sa OVP. Oo. Yung mga tulong naman na yon, hindi lang naman po para sa Inday para sa Bayan, kundi ang mga ito po ay para po sa mamamayang Pilipino. Wala pong sinisino, gaya ng sinabi ng staff ng OBP, mayaman o mahirap, pwede pong lumapit sa OBP, humingi ng medical assistance dahil ang mayaman, kung minsan din po ay dumadaan sa pagsubok, as explained by the OBP. Kaya maganda rin po na nailatag ng OBP na lahat po ay nabibigyan ng pantay-pantay. Yun po. Hindi lang OBP, hindi lang Inday. Lahat po ng Pilipino ay ina-assist po ng medical assistance, burial assistance, at ang programa po ng ating mahal na BP, ang Magnegosyo Taday. Nagbibigay po sila ng puhunan na hindi na po kailangang bayaran, basta nandun po sa puso, na talagang paunlarin ang livelihood program na papasukin. So, mensahe nyo naman po sa ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte. Mahal na BP Inday Sara Duterte, nakikita po namin na focus ka sa iyong mga ginagawa. Yun din kami sa mga sumusuporta sa iyo. Focus lang din po. Patuloy lang po para po sa ating bayan. Sa ating mamamayang Pilipino, magkaisa po tayo. Patuloy po nating mahalin ang Pilipinas. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Maraming salamat po. Yes, Nanay. Hello! Salamat po, salamat. Salamat po, Inday Sara. Salamat po, Inday Sara. Salamat po, Inday Sara. Salamat. Maraming salamat po, Vice President Inday Sara para sa bayan. Salamat po. Salamat po. Thank you. Thank you, Inday Sara. Thank you, BP. Thank you, Inday Sara. Salamat, Inday Sara. Bye. Ingat po. Ayan. Kanino yun? Yun, no? Thank you po.
Ay, thank you. Salamat. Dito na tayo. Dito na. Hello po. Nino? Salamat, Ma'am Sara. Bye kay BP. Vice President Inday Sara Duterte. Duterte. Yes. Salamat. Maraming salamat. Inday Sara, salamat po. Maraming salamat po. Thank you. Salamat po. Salamat. Thank you. Vice President, thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Hello. Salamat. Salamat, Inday Sara Duterte. Sa binigay na gift pack ni Vice President Inday Sara. Ako ay nagpapasalamat kay Vice Sara Duterte sa kanyang mabuting kalooban. Diba? Tulong-tulong para sa kaunlaran ng Pilipinas. Thank you po. Ang ibang mga accomplishment ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Maayong hapon sa inyong tanan. Bisaya ako, taga Davao po, City. Now, let me share to you the programs and services of the Office of the Vice President na pwede nyo pong ma-avail or pwede nyo pong let's say, hindi naman natin pinapangarap o kasakit, pero at least meron po pagkaba na handang tumulong para sa mamamayang Pilipino. Okay, pinakauna ng programa ng Office of the Vice President na hindi pa Vice President si Sara, nandulang po siya. Itinaguyot ito ni Ma'am, yung itinayo ni Vice President Noli Di Castro. Ito ay medical and burial assistance ng Office of the Vice President. Regardless, mayaman ka, may pera ka, pwede mag-avail sa Office of the Vice President. Kasi hindi naman lahat ng panahon, hindi ka na problema. Tama? Kahit may pera ka, kahit may kaya ka, pero may isang araw talaga hindi mo na kaya, which is kailangan mo na humingi ng tulong. At hindi po ini-exclude ng Office of the Vice President na mag-extend ng tulong sa Medical and Burial Assistance Program. Ano po ang Medical Assistance Program? Pwede po yung chemotherapy, radiation, operation, pwede yung hospital bill, pwede yung medicine ng senior citizen, pwede yung medicine ng mga bata. Pwede po siya. Kung burial assistance naman, kung namatay ang pasyente, tapos wala na pong kakayahan ang pamilya na pampalibig or may financial na kailangan, pwede pong mag-extend si Office of the Vice President ng financial assistance na galing sa OTP. Ilang araw ang processing? Okay, ang processing ay isang araw lang. Ang requirement siguro ito sa burial assistance, dapat namatay siya ngayon, dapat within 15 days nakaprocess na kayo. Kasi kung hindi mapuprocess ng within 15 days, hindi na kayo pwede. Ang requirements, pinakamahalaga doon ang death certificate na registered. Pangalawa, ID ng pasyente or yung known deceased patient. Pangatlo, yung ID ng motoproseso. At pang-apat, ang social case study report na magagaling sa inyong social worker sa DSWD, sa CSWD ng QC. Hindi po sa barangay.
Okay. Sa SSDD. SSDD, sa Social Services Development Department. Tama. Yun, QC. Saan po yung office? Saan po yung office niya? Yung office ng OVP sa Mandaluyong. Sa Evergreen, alam niyo po kung magsakay ng MRT, baba lang kayo ng boarding station, maglakad na kayo doon. Pwede din Guada, paakyat kasi sa gitna siya ng Guada at saka ng boarding station. So kung magsakay mo o boarding station ay MRT na kung sa lampas mo, makikita niyo ang office of the Vice President na sa Evergreen Plaza. Robinson sa Evergreen Plaza, yun yung office namin. Okay, let's proceed to the special projects and banner programs ng OVP. Ito po yung division na kung saan po ako nakadistino. Ito yung division na kung sino ang Vice President, yun po ang tao niya. Kasi ito po yung banner programs na iniisip ko yan. Anong unang programa na gusto natin i-share sa inyo? Ang Libreng Sakay Program. Sino nakasakay ng Libreng Sakay Program ng OVP? Nakasakay ka na, ma'am. Libre. Libre. May aircon. May wifi. Pero wala lang sila kasi pang wifi. Okay. As to date, ang ating Libreng Sakay Program ay meron na po 1 million na beneficiaries sa Office of the Vice President na nakasakay. Noong March 1, kasi na-assign kami sa mga buses kasi kailangan namin malaman kung sino ang ika-1 million na passenger. So we have to, kung makikita niya sa Office of the Vice President na Facebook page, nandun si Drew, siya ang mapalad na passenger na ika-1 million passenger ng Office of the Vice President. So siya ay first time nagsakay ng OVP, galing siya sa construction firm, nagtatrabaho, hindi niya alam na siya may ika-1 million passenger. So nabigyan siya ng, katulad din ninyo, nabigyan din siya ng biyaya ng Office of the Vice President. Kasi iba kasaktan na siya ba, parang ano ito, parang nag-joke pa kami sa kanya na, ikaw ang pinakaunang magbabayad ng Libreng Sakay Program. Pero nag-joke kami sa kanya. So yun, nandun po sa Office of the Vice President ang Libreng Sakay Program. Next is, ito yung isa sa mga gusto ni ma'am, yung malapit sa kanya, ang Mag-Negosyo Direct Program. Okay, ang Mag-Negosyo Direct Program is a banner program for the Vice President nung mayor pa po siya. Ano ang history ng Mag-Negosyo Direct Program? Alam niyo, sa Davao City, meron din IPSB. Pero ang meaning doon, ano man? Yes, Inday para sa barangay. Every fiesta ng barangay, pumupunta ang lahat ng opisina at si ma'am. Pumupo siya from 6 a.m. hanggang gabi, nakikinig siya sa mga problema ng tao sa barangay. Pero naisip niya, na-experience niya na parang mas dumadami ang problema ng kababaihan. At ano ang problema ng kababaihan? Away, chismis. So parang nag-chismis lang, marites lang, ganyan, nag-away-away. So tinanong niya ang boss namin sa social welfare office namin. Sabi niya, Malo, ano po ang problema ng mga kababaihan? Bakit sila nag-away-away? Kasi sayang ang oras po. Dapat sana kung ang mga tanong nila related sa problema talaga ng barangay nila. Pero hindi man. So ngayon, chismis man ang problema. So ngayon, nagtayo siya ng programa which is Mag-Negosyo Direct Program. Dahil kung busy ang mga kababaihan, hindi yan sila mag-chismis. Hindi sila mag-away-away kasi meron man silang ginagawa. Nagtitinda sila, mga ganyan. Kasi pag wala silang ginagawa, may dumaan lang. Parang ano man yun siya, ganyan. So, para maging busy sila, binigyan sila ng negosyo ng City Social Services and Development Office before, na ngayon ay CSWPO. So, yun yung doon nag-start ang Mag-Negosyo Direct Program hanggang sa nag-evolve, naging Rainbow Mag-Negosyo kasi sinasama na natin ang mga LGBT. At ngayon, dala na ng Office of the Vice President na di-launch last March 8, 2023 during International Women's Month. At meron na po tayo 8 na mga beneficiaries na group and 14 ka-individuals ang nabigyan ng
grant. Grant ito ha, hindi ito binabalik. At dahil hindi siya binabalik ang grant, may requirements. Hindi mo na babayaran, pero hindi ka makapag-apply kung hindi ka legitimate na organization at wala kang sense of responsibility na ipapalago mo yung negosyo ninyo. Kasi kung nag-a-apply ka lang ng negosyo, tapos kuha mo yung pera kasi tatakbo mo, ibang istorya yun. Hindi na yun siya parang attitude ng isang tao, kundi scammer ka talaga. Diba? Pero sa amin naman, kami ay ang skills na ginagawa talaga namin na pinag-aaralan namin ngayon, kung hindi ka talaga eligible, hindi ka pwede talaga magagyan. Kaya kung may balak sa inyo at meron na kayong negosyo ngayon pa lang, pwede kayo mag-apply. Kasi mas maganda kasi ang may negosyo na para hindi masasayang yung 15,000 pesos pag individual. Pag wala ka pang negosyo, iisip ka pa lang, tapos wala ka, siguro mo, ano na, magtinda na ako ng isda, ganyan. Iniisip mo pa lang, saan kayo mag-aangkat? Saan kayo magkukuha? What if mauubos sa Malabon ang nabotas ang isda? Saan ako mag-aangkat? Sa mga ganun. Dapat ang iniisip ng programa, ma-access ng karamihan sa community ninyo. Kung yung kaya nyo gawin at makatulong sa community ninyo. Yun yung gusto namin yun. Kasi baka pagbigyan ka ng 15,000 pesos, mauubos na ng 10,000 pesos, hindi pa kayo nakasimula kasi nag-iisip pa kayo. Wala akong pagkain sa bahay, ganyan, ang gamit na sa ibang paraan, mga ganyan. Pag group naman, 21 pataas, meron kayo 150,000 pesos na grant. Okay? So, yun yung mag-negosyo sa DEP program. Next na program natin ay yun. Ang next na... Sige. Pwede. Yun o, pwede. Kasi, pwede siyang... Mas maganda yun. Kasi, meron ka ng business. Again, ang Office of the Vice President ay hindi separate office sa ibang opisina. Tumutulong ang OVP kahit meron. Yun nga gusto namin. Kasi may existing ka ng business. Oo, yun. Pwede mo siya, magpatay ka lang ang convenience store. Yeah, yes sir. Process. Okay, magandang process. May requirements sa Office of the Vice President mag-negosyo na rin program. Yun yung pinakauna. Pangalawa, letter of intent. Meron na din yung form. Kasi gusto namin, sulod-sulod na lang kayo. Kailangan ng picture ng negosyo, yun yung pangatlo. Pang-apat, kailangan nyo mag-undergo ng training ng basic business management ng DTI. Again, DTI ha, hindi ibang opisina. DTI lang at saka PDIC ang pwede. Kasi tinuturuan tayo kung paano mag-training na hindi natin masasayang yung pera at the same time, hindi nyo magagamit yung pera sa personal. Oo. Sige po. Yes po. Kami na po bahala dun, sir. Kami ang mag-schedule sa inyo. Kami ang mag-sir, kasi kami ang mag-determine pag lampas na kayo ng 10, ipagpatraining din namin kayo. Oo, yes po. Ilan daw yung limit? Ilan sila speaking? Mag-apply? May group pa rin, sir. May tendency nun, sir, na hindi mo kasama yung iti-train. May from Manila man, may from Nabotas, may from Paranaque, may from Pasay, gano'n. Basta ang na sa ganito nila, huwag mo nang sisintihin, sabi na niyan, ang isipin ko na lang, i-comply mo yung requirements at tatawagan namin kayo. Kasi may ma-assign man na personnel bawat city ng Office of the Vice President. Kasi yun ang gusto natin.
maibigay ang pera ng Office of the Vice President sa mga legitimate na mga gustong mag-apply ng magnegosyo sa program. Hindi. Ano lang siya, proposal mo. Kung anong bibilihin mo, dapat nandun sa proposal mo. Bili ka ng sari-sari store, dapat na pinakamadali, sari-sari store. Dagang sardina, 10, 12.50 times 10, bibili ka ng noodles, bibili ka ng egg, bibili ka ng ganyan. So, dapat yun din ang nasa utilization funding, worth 15,000 pesos. Yes, tama yun. Ganun siya. Kasi grant kasi siya. Hindi na yung magbabayad ka pa buwan-buwan. Grant na siya. So yun siya ang aming. Tapos, meron kami program na you can be, I know. Pagbabago, Minute Learners Campaign, ito yung nagbibigay ng bag, pero si Ma'am tagal pimili ng school. Tapos, meron tayong Mansara project na may mataas na incident ng malnutrition. Meron tayong sa QC dalawang school na pinupuntahan namin parati. So, mas mataas man ang cases doon. Kasi alam niyo ba, nung nag-check kami, akala namin walang mga malnutrition din sa QC. Pero based on research, pag dumadami yung populasyon ng isang community, dumadami din ang batang malnourished. Kasi nauubos mo sa merkado ang pagkain, iba na sa mga kain. So yun siya ang mga programa ng Office of the Vice President na pwede nyo ma-avail, pwede kayong apply.